Isa pong malagim na balita para sa mga Pi Network investors. Bumagsak po ang presyo ng Pi Coin sa pinakamababang halaga nito, kung saan ay umabot na lang ito sa presyong 0.68 kada coin. Isang pagbagsak na halos 76% mula sa dating presyo nitong $2.99 noong February 26. Dahil dito, maraming investors ang nawalan ng tiwala sa project at inakusahan ang PiCore team ng panloloko or scam. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng pagbagsak ng presyo ni PiCoin? May pag-asa pa ba itong makabangon o talagang isang malaking scam lang ito? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Bakit bumagsak ang presyo ng PiCoin? Dati, ang PiCoin ay isa po sa mga pinaka-hype na cryptocurrency projects, lalo na dahil libre lang itong namimina gamit ang ating cellphone. Maraming Pilipino ang nainganyo sa ideyang ito. Umaasang balang araw ay tataas ang halaga ng PiCoin. Ngunit matapos po itong malista sa ilang crypto exchanges, biglang bumagsak ang presyo nito. Mula po sa presyong $2.99 noong February 26, bumaba ito sa 0.68 na halos 76% na pagkawala ng halaga. At kung titingnan natin ang galaw ng market, sa loob lamang ng isang linggo, nalugi ang PiCoin ng 25.4%, kung saan ay mas matindi pa sa pagbaba ng kabuuang crypto market na nasa 7.2% lamang. Ano ang naging sanhi nito? Ayon sa mga eksperto ay maraming dahilan. Unang dahilan ay walang suporta mula sa PiCore team. Simula nang malista ang PiCoin sa mga exchanges, hindi na ito sinuportahan ng developers. Walang update, walang development at walang malinaw na direksyon kung paano po nila balak pataasin ang halaga ng PiCoin. Pangalawang dahilan ay ang pagbebenta ng malalaking halaga ng PiCoin sa market. Noong March, mahigit 71 million PiCoin ang na-unlock at ibinenta sa market. Ngayong April ay may 118 million na PiCoin pang nakatakdang i-release. Kapag maraming supply pero kakaunti ang demand, natural na babagsak ang presyo. Pangatlong dahilan ay ang kawalan po ng tunay na ecosystem. Maraming nag-invest sa PiCoin dahil sa pangako ng isang malawakang decentralized ecosystem, pero hanggang ngayon wala pang solid project o application na gumagana gamit ang PiCoin. At ang pang-apat na dahilan ay ang multi-level marketing or MLM style ng project. Ayon sa isang crypto expert, ang Pi Network ay mas mukhang multi-level marketing scheme kaysa isang tunay na cryptocurrency project. Ang mga user lang ang nagti-trade sa isa't isa at wala namang malaking liquidity support mula sa team. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga naluging investors? Dahil sa pagbagsak ng presyo, maraming investors ang nadismaya. May ilan pa ngang nagsasabing tila scam ang project. Si Mr. HL mula sa Ho Chi Minh City bumili ng PiCoin sa halagang $2.80. Pero ngayon, 3/4 ng kanyang puhunan ay nawala. Ito po ang kanyang aktual na sinabi. Nakita kong tumaas ang presyo ng PiCoin kahit bagsak ang ibang crypto, kaya sumabay ako sa hype. Pero ngayon, parang niloko lang kami ng team. Wala silang ginawa para pigilan ang pagbagsak ng presyo. Samantala, si Mr. NA naman ay bumili ng PiCoin sa presyong $2.10 at nagdagdag pa ng puhunan sa $1.20 para sa dollar cost averaging. Pero ngayon, na 0.70 na lang ang presyo ng PiCoin, halos kalahati ng kanyang puhunan ay natunaw. Ito naman ang kanyang aktual na sinabi. Lahat ng natitira kong pera, inilagay ko kay PiCoin noong $1.20 ang presyo nito. Pero ngayon ay bagsak na. Wala akong maibenta dahil napakalaki ng lugi ko. Para talagang scam, puro pangako lang sila noon pero wala naman silang na-deliver. Ngayon ay ano naman ang opinyon ng mga eksperto?
Ayon sa mga crypto experts, ang pagbagsak ng presyo ni Picoin ay isang natural na resulta ng isang project na walang malinaw na direksyon. Unang dahilan ay wala pong aktibong development. Wala pang tunay na use case ang Picoin, kaya karamihan ng mga bumibili nito ay umaasang tataas lang ang presyo nito sa hype. Pangalawang dahilan ay ang napakaraming bagong supply. Sa dami ng bagong Picoins na napapalabas, bumabaha ito sa market dahilan para bumagsak ang presyo. At ang pangatlong dahilan ay wala pong opisyal na suporta mula sa team. Kung tunay na may magandang plano ang Picore team, dapat sana ay may ginagawa silang aksyon para i-stabilize ang presyo, tulad po ng buybacks o partnerships. Ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Picoin? Dito sa Pinas, marami pong Pinoy ang naging bahagi ng Pi Network dahil sa madaling paraan ng pagmimina nito. Marami ang umasa na balang araw ang kanilang libre o murang nabiling Picoin ay magiging isang malaking investment. Ngunit sa nangyari, napakalaga ng leksyon na ito para sa ating mga crypto investors. Unang leksyon ay huwag agad po tayong sumabay sa hype. Hindi porket may project na sikat ay ibig sabihin ay siguradong kikita ka na. Pangalawang leksyon ay alamin natin ang tunay na value ng coin. Ang use case at development ng isang cryptocurrency ang tunay na nagdadala ng halaga nito, hindi lang ang hype sa social media. At ang pangatlong leksyon ay mag-ingat po tayo sa mga project na walang transparency. Hanggang ngayon, wala pong malinaw na direksyon ang Pi Network at tila hindi bukas ang team sa kanilang long-term plans. At bilang panghuli, ay scam nga ba talaga ang Pi Network? Sa ngayon ay wala pang konkretong ebidensya na ang Pi Network ay isang scam. Ngunit, base po sa mga nangyari, makikita nating napakalaki ng pagkukulang ng Picore team sa pagpapatakbo ng project. Una ay wala po silang solid na development. Pangalawa ay wala po silang transparency sa kanilang plano. At ang pangatlo ay patuloy po na bumabaha ng bagong supply ng Picoin sa market. Kung patuloy na walang ginagawa ang Picore team para ayusin ang project, mas lalo pang babagsak ang tiwala ng mga investors at posibleng tuluyan ng mawala ang halaga ng Picoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.